Ipikit niyo muna ang mga mata niyo sandali at isipin niyo to. Taong 1991, unti-unti kayong pumapasok sa isang sobrang dilim, tahimik at liblib na kuweba sa may baybayan ng Sarangani. As in, wala kayong maririnig kundi ang patak ng tubig at yung sarili niyong paghinga. Napakalamig ng hangin, tapos pagtutok ng ilaw niyo sa isang sulok ng kuweba, may mga matang biglang tumitig pabalik sa inyo. Grabe, nakakakilabot, di ba? Pero teka, hindi to gawa-gawang kwento o eksena sa pelikula. Totoong kabanata to ng kasaysayan natin na literal na nagpapabago sa kung paano natin kilala ang ating mga ninuno. Welcome sa explainer natin ngayon. Siguradong napatanong yung mga nakasaksi doon sino ang mga taong to? Kasi isipin nyo, ang natagpuan ng mga explorers doon sa loob ng kuweba ng Ayub, hindi naman mga nakakasilaw na ginto o pilak. Ang bumungad sa kanila, mga banga na yari sa luwad. Pero hindi lang to basta-bastang banga, may mga mukha ng tao. At ang mas nakakapangilabot doon, bawat banga tila may sariling emosyon. Yung iba mukhang umiiyak sa lungkot, yung iba parang tumatawa, tapos may mga seryoso lang na nakatitig sa kawalan. Parang mga taong naging bato at luwad na naghihintay lang na matuklasan. Okay, unang bahagi, ang pagtuklas sa kuweba ng Ayub. Tara, himayin na natin to. Ang pagtuklas na to, hindi lang siya simpleng paghuhukay. Literal na nagbukas to ng isang tinatawag nating nakakaubling lungsod ng mga banga ng Maytum. Alamin natin ngayon kung paano binago ng mga sining na to. Ang lahat ng akala natin ay alam na natin tungkol sa sinaunang kultura ng ating mga ninuno. 2,000 taon. Opo, tama ang dinig nyo. Mahigit 2 milenyo na ang tanda ng mga bangang to. Isipin nyo na lang yon. Sa loob ng 2 milenyo, tahimik lang silang nag-aabang sa dilim. Habang nagbabago ang mundo sa labas natin, dumaan ang iba't ibang imperyo, nagkagera, kung ano-anong nangyari, ang mga bangang to na natiling buo at nakatago. Kumbaga, para silang direktang bintana papunta sa isang panahon na hindi pa man lang naisusulat ang kasaysayan ng bansa natin. Now, ang formal na tawag natin sa mga Maytum jars na to ay anthropomorphic. Medyo mahabang salita pero ibig sabihin lang yan, mayroon silang direktang katangian o anyo ng tao. Hindi lang siya basta binilog na luwad para magmukhang ulo ha. Napakahusay nilang hinulma yung luwad para gayahin talaga yung mga tiyak na detalye ng mukha ng tao. Makikita mo talaga yung malinaw na pagkakaukit ng mata, kung matangos o pango ba yung ilong, pati na rin yung hugis ng mga tenga. Napakadetalyado. Parang ginaya talaga nila yung itsura ng mga totoong tao noon. At ito yung pinakamabigat na punto rito, yung tipong magbibigay talaga sa inyo ng matinding emosyon. Pinaniniwalaan na ang bawat banga ay tunay na larawan ng taong nakapaloob dito. Oo, tama kayo ng rinig. Hindi lang sila mga random na disenyo o gawa-gawang mukha mula sa imahinasyon ng mga gumawa. Yung kakaibang emosyon at hugis ng bawat banga, literal na nagre-representa yan sa mismong individual na nakalagay sa loob. Kaya kapag nakatingin ka sa banga na umiiyak o tumatawa, nakatingin ka mismo sa mukha ng isang totoong ninuno natin mula 2,000 taon na ang nakaraan. Napakabigat, di ba? Ngayon, baka iniisip nyo, ginamit ba tong imbakan ng pagkain o tubig? O baka pinaglagyan ng buong katawan ng patay? Well, hindi. Dito papasok yung konsepto ng pangunahayan at pangalawang paglilibing. Itong mga Maytum jars, tinatawag silang secondary burial jars. Ibig sabihin yan, nung unang mamatay yung tao, inilibing muna sila sa ibang paraan. Yun yung pangunahing paglilibing. Tapos, nung lumipas ng ilang panahon at naagnas na yung katawan, babalikan ng mga mahal nila sa buhay yung labi para kolektahin yung mga buto. At yung mga butong iyon, maingat nilang inilalagay sa loob nitong mga bangang may mukha. Yan ang pangalawang paglilibing. Basically, ginawa talaga tong mga banga specifically para lang sa mga buto ng mga ninuno nila. Pangalawang bahagi, ang mundo ng mga espiritu. Mapapatanong talaga tayo bakit? Bakit nila kailangang gumugugol ng napakahabang oras, matinding pag-ingat at ganong klasing husay sa sining para lang ukitin yung mga mukhang to sa banga? Bakit hindi na lang simpleng tapayan? Para masagat yan, kailangan nating sisirin yung malalim na pilosopihan ng ating mga ninuno tungkol sa buhay at kamatayan. Nag-uugat ang lahat ng to sa konsepto ng animismo.
Ito yung sinaunang paniniwala ng mga ninuno natin. Para sa kanila, bawat puno, bawat bato o kuweba ay may nakatirang espiritu. At sa ilalim ng animismo, ang kamatayan, hindi siya tuldok, hindi siya yung the end ng lahat. Isa lang itong paglipat, patuloy na paglalakbay ng kaluluwa. Kumbaga, ang kamatayan ay isa lamang pinto papunta sa kabilang mundo. Kaya pala napakahalaga ng mga mukha sa banga. Kasi yung banga mismo, yun ang nagsisilbing bagong katawan ng kaluluwa sa kabilang mundo. Itong mga espiritong mukha na to, hindi lang sila simpleng art project. Itinuturing silang mga sagradong sisidlan. Naniniwala kasi ang mga ninuno natin na itong mga mukhang to, sila yung nagbabantay sa mystical na portal o yung lagusan sa pagitan nating mga buhay at ng mundo ng mga espiritu. Ginawa nila to para magkaroon ng kagalang-galang at pisikal na tahanan ng mga ninuno nila sa patuloy nilang paglalakbay sa kabila. So tatanungin niyo siguro, bakit sa kuweba? Bakit itinago yung mga magagarbong bangang to sa loob pa talaga ng isang sobrang dilim na kuweba tulad ng Ayub? Ang sagot dyan, napakaganda at napakalalim. Alam niyo ba, para sa mga ninuno natin, ang kuweba ay hindi isang nakakatakot na lugar. Itinuturo nila tong sinapupunan ng lupa. At alam naman natin, sa sinapupunan, umuusbong ang buhay, di ba? Ang paniniwala nila, kung saan tayo nanggaling, doon din tayo dapat bumalik. Kaya yung pagbabalik ng mga banga sa loob ng kuweba, malaking simbolo yon ng pagbabalik ng mga ninuno natin sa pinagmulan ng lahat. Pangatlong bahagi, pamana ng ating nakaraan. Higit pa sa aspeto ng relihiyan at sining, itong mga bangang to nagsisilbi silang direktang ebidensya ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino bago pa man dumating yung anumang dayuhang impluensya sa mga dalampasigan natin. Bakit ba to sobrang mahalaga sa atin ngayon? Kasi guys, bago pa man tayo turuan ng mga banyaga tungkol sa sining, arkitektura, at kung ano ba ang sibilisasyon, ang mga Pilipino literal na dalubhasa na sa pag-ukit ng sarili nating identidad. Meron na tayong napakalalim, espiritual at makulay na kultura. Yung mga Maytum jars na to, sila yung patunay ng isang sining na kahit kailan hindi kayang burahin ng panahon. Sila yung direktang katibayan ng husay, katalinuhan at katatagan ng lahi natin. Hindi tayo nagsimula sa wala ha, nagsimula tayo sa isang napakayaman at maunlad na pamayanan na marunong magpahalaga sa buhay, sa sining at syempre sa pamilya. Kaya bago natin tapusin ang explainer na to, maiiwan akong isang napakagandang tanong sa inyo. Itong mga mukha mula sa kuweba ng Ayub, patuloy silang tumitingin sa atin hanggang ngayon. Matapos silang magtago sa dilim ng mahigit 2,000 taon, lumabas sila para masilayan natin. Sa tingin nyo, ano kaya ang gustong ipahiwatig sa atin ng mga mukhang to mula 2,000 taon na nakaraan? Ano ang mensahe ng ating mga sinaunang ninuno para sa inyo mismo? Pag-isipan nyo yan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa isa na namang nakakamanghang pagtuklas. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.